mga sisi mga tol! Welcome back sa Just Louie Ace! At syempre for today's video, ayan, sasagutin po natin yung katanungan ng isa sa mga buyer ko. Ayan, na nalaman po kasi niya na ako po ay isang OFW. Ngayon po, nakita nga po niya na ako po ay isa ng ukay-ukay seller. Ang tanong po niya sa akin, paano daw ba kumapal yung mukha ko? Ayan, yung word talaga na kumapal yung mukha na magbenta. Hindi raw ba ako nahihiya dahil ako nga raw po ay isang ex-OFW ng Cyprus. Siyempre, Europe din po yan mga sisi. Ang isa sa mga pinaghugutan ko, no, para matuto ko magbenta talaga, ay yung makalabas ako sa comfort zone ng pagiging OFW. Mga sisi, for 16 years akong OFW, halos wala na akong moment nakasama ko yung pamilya ko, mga anak ko. Halos wala nang magagandang mga pictures, mga photos, no, nakasama natin sila. Dahil nga, lagi tayong nasa abroad. Nung ako yung nasa Cyprus naman, nag-start naman na akong magnegosyo, nag-start na akong maging ukay-ukay seller. Marami po akong mga binibenta na mga second-hand clothes, lalo na kapag nagbibigay yung mga apo or yung mga anak ng alaga kong lola sa Cyprus. Ayan, ipopost ko po yan sa Facebook ko at marami rin naman pong mga kapwa natin OFW ang nagmamine. Bali makukuha lamang nila yung mga namine nila kapag ka ako po ay nag-day off. Habang tumatagal, napag-isip-isip ko, dahil nga yung lolang inaalagaan ko ay talagang annoying na siya kasi bedridden siya. 7 years ko siyang inalagaan. Dahil sa pang-apat ko nga siyang employer, so mahirap na ako makakuha pa ng another na employer hanggat hindi po siya nawawala. At dahil nga po sa stress na rin po ako dahil nga sa ingay niya at halos hindi na rin po ako nakakatulog, nag-isip na rin po ako at nag-decide na gusto ko na po talagang mag for good dahil alam ko naman na healthy pa siya kahit sa bedridden siya. So sabi ko, mahirapan ako neto. Ayoko rin naman magpunta pa ng iba pang bansa, no, na iba pang Europe country dahil ayoko rin naman na iwan pa rin si Ace. So hanggat maaari, uwi na lang ako magpo-for good at siya na lang po talaga yung hihintayin ko. Dahil sanay naman po ako magtinda ng ukay-ukay sa Cyprus pa lang. Kaya ito, mas kinapalan ko pa yung mukha ko sa pagbebenta sa tao sa labasan namin. At hindi naman po talaga ako nahihiya talaga dahil gusto ko na nga po mag-stay sa Pilipinas At isa pa po, hindi po natin dapat ikahiya yung pagbebenta. Alam niyo kung bakit? Dahil wala pong negosyanteng yumaman sa pagbebenta na hindi po makapal yung mukha nila. Nagsimula po talaga sila na kapalan yung pagmumukha nila na magbenta para kumita. At syempre, advantage po dahil nga po, ikaw po yung mismong boss sa sarili mong pagtitinda, sa sarili mong negosyo. Wala nang iba pang mag-uutos sa'yo na gawin mo to, gawin mo yan. So yan din po yung napag-isip-isip ko at gusto ko na rin pong makasama yung aking pamilya talaga. So number 1 po talaga yan dahil nga for 16 years ng aking pag-a-abroad. At syempre kung hindi pa po kayo nakapollow sa aking page, ayan, sa aking page na Louis Clothing, makikita nyo po yan sa Blue App. Mag-search lang po kayo doon, Louis Clothing. At syempre, malay nyo, meron po kayong magustuhan doon. At huwag nyo po kakalimutan na mag-comment ng mine. At payment first po tayo dahil legit naman po ang inyong online seller. Marami na rin po tayo na satisfied na buyer natin mga sisi. Kaya wag po kayong kakabahan no kung ako na yung kausap nyo dahil sure na sure po na makakarating sa inyo ang inyong mga in-order na items. Iba kasi yung feelings din na kapag nag-earn ka ng pera araw-araw, yung halos ayaw mong tumigil. Ayan, ayaw mo nang tumigil sa pagtitinda dahil parang addiction pala yung pagtitinda. Kasi yun yung feelings ko na para ako na-addict na. At saka iba kasi yung feeling mga sisi ko kapag ka nag-earn ka ng pera mula sa pinaghihirapan mo dahil ikaw nga mismo yung nagbebenta. At saka natututo ka talaga na makibagay or makisalamuha sa mga buyer mo. Na halos kailangan lagi ka nakangiti. Wear your smile every day, every time na kapag meron kang buyer, huwag tayo magsusungit or pandadabugan natin, maging mapagpasensya tayo. Dahil alam nyo ba, sila ang ating buhay. Kapag walang buyer, patay ang negosyo natin. Kaya dapat maging magiliw tayo sa kanila para
babalik at babalik nila tayo. Minsan pa nga bumabalik yung mga buyer, hindi dahil sa items kundi dahil sa seller. Dahil maganda yung pakikisama ng seller sa buyer. At alam nyo ba mga sisi ko, yan ang isa sa mga napansin ko dahil nga napakarami kong mga suki na ngayon. At kapag ka nagtinda ka, mas marami kayong magiging kaibigan. Ayan. At syempre, hindi mawawala yung kwento-kwentuhan. Andyan na yung chismisan. Andyan na yung marami ka nang nalalaman. Yes, totoo po yan. Kaya masaya po ngayon ako na ako'y isang tindera. Dahil para akong naging malaya sa buhay ko. Kaya kayo mga OFW, kung nag-iisip man kayo na uuwi ng Pilipinas magpo-for good, isa lang pong masabi ko sa inyo magsimula po tayo matutong magbenta. Kahit ano man yung ibebenta nyo, ilatag nyo lang po yan sa harap ng bahay nyo. Malay nyo, di ba? May mga bibili. At huwag po kayo mawawalan ng pag-asa. Kung halimbawa isang oras wala pa rin bumibid sa inyo, may darating at darating dyan, lalo na yung item na binibenta nyo ay alam nyong swak sa magiging buyer nyo. Alam nyo kung bakit? Kasi pag nasa pwesto na rin ako mga sisi ko, isang oras, ayan, nag-aantay talaga ako ng buyer. Nag-aantay talaga ako. Sabi ko, meron pa kayang bibili. Minsan nagiging negative ako, pero much more ang positive thinking. Ayan. Sabi ko, mamaya-maya yan, may bibili na yan. Alam nyo ba, pag sinabi ko yung ganun, ayan na, mamaya na dumadagsana yung mga buyer ko, mga sisi ko. At tuwan-tuwa ako talaga kapag alam ko nagugustuhan nila yung mga item na paninda ko. Ibig sabihin, nasa-satisfied ko yung buyer. Hindi lang dahil sa makaka-earn ka ng pera, kundi masasatisfied mo sila dahil yung problema nila na-solve mo. Yung sabi pa nga nila na, ay ito pala, dito ko lang pala makikita yun. Ang dami ko pa namang hinanapan mga ukay-ukay, dito ko lang pala makikita. So doon pala mga sisi ko, proud na ako sa sarili ko noon dahil na-solve ko yung problema nila. Hindi lamang dahil sa alam ko makaka-earn ako ng pera, makaka-earn ako ng bayad nila, kundi na-satisfied ko sila. So dapat yung ating way of thinking bilang isang seller is makasolve tayo ng problem. Hindi lang dahil sa makaka-earn tayo. Double nga di ba? Advantage Makaka-earn ka na ng pera, na-solve mo pa yung problema ng buyer mo. At saka yung pagbebenta pala mga sisi ko, addiction pala yan. Kasi ako, pagka hindi ako nakakatinda, hinahanap-hanap ko talaga, parang napaka-unproductive ko ng araw na yan once na hindi ako nakapagtinda. Kaya hanggat maaari, gusto ko everyday ako magtitinda Pero dapat lagi tayong maging malakas kapag tayo ay mga seller. Dapat mag-take din tayo ng vitamins. Ayan, para hindi tayo magkakasakit. Lalo na ako, yung aking ukay-ukay, nasa labasan po kasi yan. So, maraming pong alikabok. Mag-wear po tayo ng mask. Kapag sobrang sinag naman ng araw, mag-wear po tayo ng mga sunglasses. Dahil po kung hindi tayo mag-wear ng sunglasses, maaga pong kukunot ang ating mga noo. Yan po ang advantage sa pagsusuot ng sunglasses sa ilalim ng init ng araw. Ayan mga sisi ko, kung nagustuhan nyo ang ating video for today, siyempre don't forget to subscribe at click nyo rin ang bell button para palay kayong manonotify sa mga next na video ng Just Louie Ace. See you again next time! Bye-bye!